Allison's point of view. Mauna na po ako, tita. Bye po. Paalam ni Nadia, kaya hinatid ko na siya sa labasan namin. Bukas na lang, Ali. Napatango ako at kumaway na sa kanya. Pumasok na muli ako sa loob at napatingin kay mama na mukhang pagod na dahil nakahiga katabi si Abby. Napailing na lang ako dahil sa mga pinagagawa nila mama at Nadia kanina na puro kantahan kaya ayan, mga pagod. Niligpit ko na ang mga kalat na pinagkainan nila at hinugasan ito nang biglang bzz, bzz. Pinunasan ko muna ang basa kong kamay at tinignan ng text galing sa unknown number kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Muntik na akong mapasigaw sa sobrang saya na nararamdaman ko dahil nakapasok ako sa school na pinag-enrollan ko kila Nadia. Napangiti ako dahil hindi ko in-expect na makakapasok ako. Nang matapos na akong maghugas, ay napahiga na ako ng may mga ngiti sa labi dahil bukas na ang pagsisimula ko ng pag-aaral at ngayon ko lang naramdaman na ang saya palang mag-aral. Kinabukasan, tapos ka na bang magbihes? Napatango ako sa sinabi ni mama. Mauna na po ako, mama. Mag-iingat ka, Ali. Opo. Nagsimula na akong maglakad papunta sa sakayan para sumakay ng bus. At nakatanggap nga pala ako ng text kay Nadia na medyo malilate siya ng pasok dahil sinama siya ng mama niya sa pagsundo sa pinsan niya sa airport. Kaya eto ako mag-isa. Sumakay na ako ng bus at di maalis ang ngiti sa labi ko habang suot ang uniforme ng school na papasukan ko. Napapatingin ako sa mga estudyante na nakakasabay ko sa bus at suot din ay katulad ng sa akin na 2 inch above the knee ang skirt at uniformeng kulay maron. Bumaba na ako na makarating na ako sa school kasabay ng pagtingin ko sa paligid dahil maraming mga estudyante ang nakakasabayan ko. Inayos ko na ang sling bag na bili ni mama sa akin kahapon at nagsimula ng maglakad papunta sa building ng BSHRM. Yun kasi ang text sa akin ni Ali na roon ang building ko. Ang kailangan na lang ay hanapin ang section ko. Wala namang masamang magtanong, di ba? Napahinto ako sa paglalakad nang makakita na naman ako ng kumpulan ng mga estudyante at hindi na ako magtataka kung sino yun. Idi sino pa ba? Idi si Jacob. Nagulat ako dahil napatingin ito sa pwesto ko kaya napaiwas agad ako at nagsimula ng maglakad. Nang mapahinto ako dahil papunta ngayon sa pwesto ko yung lalaking nakasama ko ng isang gabi. Sino pa ba? Ngayon, alam ko nang mas maraming fans itong lalaki na to. Teka, tama ba ang nasa isip ko? No, Ali. Mukhang nagkakamali ka lang na di siya yung tinutukoy ni Nadia kasabi ng pag-iling ko at nagsimula ng maglakad papunta sa building ng BSHRM. Hi. Napahinto ako nang may humarang sa dinaraanan kong lalaki kaya ngumiti ako at kumaway. Hello? Dito ka? Sabay turo niya sa building at napatango. Oo BSHRM yan, di ba? Napatango siya nang nakangiti kaya mas lumabas ang dimple niyang malalim. Yup. Teka, new ka dito, right? Tanong niya kaya napakamot ako sa batok at tumango. Oo, bago lang. First? Yep. Nagpresenta itong samahan akong hanapin ang section ko kaya hinayaan ko na lamang siya at nakapagtataka dahil may mga napapatingin sa amin. May mali ba sa mukha ko? Here, your room. Sabay turo nito sa pinto ng 3rd floor room. Salamat, sabay yuko ko at pumasok na sa loob. Kasabay ng pagkaway ko dahil sa pagtulong niya. Pumasok na ako sa loob at may mga napapatingin sa pwesto ko nang biglang may magtanong nang nakaupo na ako sa bandang likuran. Teka, nakasabay mo ba si Charles? Nanlalaking matang tanong niya. Sino si Charles? Nanliliit ang mga mata niya. Si Charles! Hello, hindi mo ba siya kilala? Napailing ako. Sorry, bago lang ako dito. Napabuka ang bibig niya at sabay lahad ng kamay. Oh my gosh, sorry, hindi ko alam. Ako nga pala si Ella Sandoval. Tinanggap ko naman agad ito at ngumiti. Ako naman si Allison pero pwede mo na rin tawaging Ali. Napatango-tango siya. Maiba ulit kita ng tanong. Nakasabay mo ba ang isang Charles Hill? Napakamot ako sa batok. Sino ba yung Charles Hill? Talangan, yung nakasabay mo kanina. Oh my G! May malalagay na ako sa newspaper nito. Sabay palakpak nito dahilan para magulat ako. Teka,
Pigil ko dahil parang di maganda ang plano niyang iyon. Anong gagawin mo? Isa akong writer sa news dito sa school na to. Hindi lang ako makapaniwala na ang isang Charles na gwapong tahimik ay makikipag-usap sa isang tulad mo na baguhan. Swerte mo. Parang natiklop ang dila ko dahilan para magmakaawa ako sa kanya. Pwedeng wag na lang, please? Nakunot ang noon niya at umupo kaharap ko. Bakit ayaw mo? Malay mo, baka mas lalong maraming maging kaibigan ka. Napahinga ako ng maluwag at ngumiti. Sorry Ella, pero di kasi ako ganun eh. Pwede wag na lang? Ayoko ng mga atensyon ng iba. Napatango naman siya at ngumiti. Sure, kung yan ang gusto mo. But, we're friends na? Napatango ako at ngumiti. Oo naman. Pagkatapos ng kwentuhan naming dalawa ni Ella, ay ang sakto naman ang pagdating ng prof namin. Sir, may bago tayong kaklase. Sigaw ni Ella dahilan para mapatingin ang lahat sa akin. Good to hear. Come to the front. Tumayo na lamang ako at parang tanga si Ella dahil panay ang cheer sa akin. Hi sa inyong lahat. Ako nga pala si Allison Montes, 19 years old. Sana maging close tayong lahat. Sabay ngiti ko dahilan para magpalakpakan ng lahat. Ang iba naman ay naiilang ako dahil sa mga titig nila. Salamat Miss Montes, maaari ka nang bumalik sa upuan mo. Napatango na lamang ako at bumalik na sa upuan ko at nagsimula nang magturo si Prof. Take down notes. All we are discussed for today. Kinuha ako ng notebook ko hanggang sa... Teka, notebook gamit mo? Napahinto ako dahilan para mapatingin sa kanilang lahat at halos lahat sila ay naka-laptop. Oo, masanay ako tsaka wala akong pambili. Napatango na lamang si Ella at nagsimula na akong magsulat kahit pa iba sa kanila. Ganun din naman yun, di ba? Ang mahalaga, may matutunan ka. Halos lahat ng mga subject na pinasukan ay ganun ang ginawa ko hanggang sa mag-lunch na. Sabay na tayo, Ali? Sige ba? Niligpit ko na ang mga gamit ko at nagsimula na kaming maglakad palabas ni Ella. Sabay tawa nito dahilan para mapatingin ako. Bakit ka natatawa? Kasi naman, hindi ko in-expect na may isang katulad mo na makikipagkaibigan sa akin na maganda at mabait pa. Teka, maiba ng tanong. May boyfriend ka na ba? Nasamid ako sa tanong nito. Anong klaseng tanong yan? Alangan, wala. Mamatay man? Oo. Nang makarating na kami sa kantin ay sumama na ako sa kanya. Bumili ng pagkain. At as usual, pinagtitinginan na naman ako. May mali ba sa mukha ko? Ella, matanong lang. May dumi ba sa mukha ko? Natawa bigla ito sa tanong ko kasabay ng pagtingin niya sa mga taong tumitingin sa akin. Wala. Sadya talagang kapansin-pansin lang ang itsura mo. Nakunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Ano naman ang kapansin-pansin sa itsura ko? Sabay liit ko ng mga mata. Di ka ba na-orient na maganda ka? Napailing naman ako sa sinabi niya. Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo, Ella. I'm telling the truth, Ali. Nagtawanan kaming pareho at nagpresenta na siyang kumuha ng pagkain at libre niya. Wala naman ako magagawa kasi di ko na raw siya mapipigilan dahil sa tuwa niya na may naging kaibigan na siya. Napatingin ako nang makarating na siya at kumain na kaming dalawa kasabay ng pag-uusap. Alam mo, kaya nagustuhan kita, Ali, dahil dyan, sa kasimplihan mo. Di tulad ng iba dyan na halos pumutok na ang mukha sa makeup. Nakunot ang noo ko sa sinabi niya. May problema ba? Tanong ko dito kasabay ng paglapit ng mukha nito sa mukha ko. Mag-iingat ka dito kasi hindi mo alam. Sa likod ng mga inosenteng mukha, may demonyong ugali ang nagtatago. Sabay kain na muli nito. Para akong natulala at di ma-process ng utak ko ang mga sinabi niya. Kumain na lang ako para kalimutan ang mga sinabi niya at nang matapos na kami, ay bumalik na kami sa loob ng classroom. At puro mga lesson lang din naman ang ginawa namin hanggang sa mag-uwian na kaya dediretso pa ako ng library para humabol ng mga notes kaya nagtanong na rin ako kay Ella kung saan ang library at tinuro naman niya kaya di na ako mahihirapan pa. ID? Tanong ng bantay rito. Kuya, pwedeng letter galing sa proof na lang? Tanong ko dito. Bago ka lang ba dito? Napatangong ako. Pinakita ko sa kanya ang letter galing kay proof kaya
nakapasok na ako at kinuha ang mga libro na gagamitin ko sa pagkopya ng notes hanggang sa makatanggap ako ng text galing kay Nadia na nasa klase na siya kaya tinext ko na siyang sabay kaming umuwi dahil nasa library ako. Napahanga ako sa ganda ng library dito dahil ganito yung mga napapanood ko sa palabas na library at mawalan. Isa-isa ko nang hinanap ang mga libro na gagamitin ko para sa pagkopya ng notes at di naman ako nahirapan dahil may mga nakasulat kung anong klaseng libro ang nakadisplay hanggang sa napahinto ako nang may makita akong lalaki na nakahiga sa tiles sa lapag nitong library. Teka, pwede bang matulog dito sa library? Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng libro at di ko alam bakit lumapit ako at nilapit ang mukha sa mukha niyang may libro. Napasinghap ako nang biglang matanggal ang libro nito sa mukha at gano'n na lang ang gulat ko sa mukha nang makita na naman siya. Anong gagawin ko? Nandito si Leon? Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti siyang dumilat kasabay ng pagtayo ko dahil sa gulat pero nagkamali ako ng tapak dahilan para bumagsak ako sa katawan nito. Ngayon ay nakapatong na ako sa katawan niya. Ngayon nakita ko na nang malapitan ang mukha niyang gwapo. Sinabi ko bang gwapo? Tatayo na sana ako nang bigla nitong ipulupot ang kamay niya sa bewang ko dahilan para mas diniinan niya pa ang katawan ko sa katawan niya. Anong ginagawa mo, Leon? Diyos ko, wag naman sana dito, please. Anong ginagawa mo, Leon? Oh my gosh! Napatayo agad ako kay Leon nang makarinig ako ng isang sigaw mula sa likuran naming dalawa. Miss, mali ka nang iniisip. Kaso lang, nakatakbo na yung babae dahilan para mapabuga ako ng hangin. Malas, may nakakita pa sa amin ng ganung pwesto at nakakahiya. Napatingin ako sa lalaking nasa harap ko ngayon at galit itong tinignan. What? Anong what? Tignan mo, may nakakita tuloy sa atin. Halos mapapadyak na ako sa inis at kinuha na lamang ang libro at naglakad na muli para hanapin ang mga libro na kailangan ko dahil wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. As if I care, baka nakakalimutan mo. There's something happened between us, Pwede bang hinaan mong boses mo? Ay, kailangan pa bang ulit-ulitin yung nangyari na yun? Ngumiti ang loko kaya tinanggal ko ang mga kamay ko sa bibig nito. Pwede bang kalimutan mo na lang na may nangyari sa atin dahil ayoko nang maalala pa ulit yun. Tinalikuran ko na ito at napapikit ng mariin dahil parang may nararamdaman ako nakakaiba sa bandang kaliwa ng dibdib ko. Nang makuha ko ng lahat ng librong kailangan ko, ay nagsimula na akong magsulat at tinuon na lamang dito ang atensyon ko dahil may oras na naalala kong nangyari kanina dahil parang may nararamdaman ako. Ayan, umiinit na naman ang paligid ko pero may aircon naman. Ano bang nangyayari sa akin? Nagsulat na lamang muli ako. Allison, napatingin ako kay Nadia na papunta sa pwesto ko at umupo sa kaharap kong upuan. Grabe, nakita mo ba yung mukha ng mga fans ni Leon? Epic. Ano daw? Ano bang mga itsura ng fans ni Leon? Ayun, hindi ko rin alam dahil bigla silang sinigawan ni Leon kanina nung palabas siya ng library pero ang matindi, ayun, Team Leon pa rin sila. Ngumiti ako na parang natatae dahil hindi ko alam ang ire-react ko. Nadia, may kilala ka bang Charles Hill? Napahinto ito sa pagtawa at tumango. Yup, ang nerdy boy na tahimik. Nerd? Tumango siya habang may kinikalikot sa phone niya. Yup, dahil sa lagi siyang nakasalamin kaya tawag sa kanya dito sa campus ay nerdy, a quiet man. Bakit nung nakasabay ko siya, hindi naman siya nakasalamin? Ibang-ibang itsura niya. Nabitawan nito ang cellphone at nakunot ang noo. Tama bang narinig ko? Hindi siya nakasalamin? Napatango ako. Oh my gosh, ikaw lang bang nakakita? Kahit naguguluhan, ay tumango ako. Bakit? May mali ba sa nakita ko? Ang swerte mo talaga, Allison. Wait, anong itsura niya yung tinanggal niya yung salamin niya? Cute naman siya. Ano pa? Hindi pa nga ako tapos magsalita ay sumagot na agad siya. Mamaya na nga lang, busy pa ako sa pagsusulat. Kaya tinuon ko na muli sa pagsusulat. Pero si Nadia,
kinukulit ako, kesyo daw ang swerte ko dahil ako pa lang daw ang nakakakita ng tunay na mukha ni Charles dahil sa lagi itong nakasalamin. Nang matapos na akong magsulat, ay itinuloy ko na lang yung ibang subject kasi medyo magagabi na kaya hihintayin ko na lang si Nadia sa gate. Nagpaalam siyang babalik na siya sa klase at hintayin ko na lang daw siya sa gate. Kaya tinext ko na lang siya na papasok pa ako ng trabaho dahil magkaiba na kami ng oras at sumagot naman siya ng sige. Kaya nauna na akong naglakad papunta sa restaurant para magtrabaho ng night shift. Sumakay na ako ng bus para makapunta na hanggang sa ilang minutong biyahe ay nakarating na ako. Hi Ali, bati ni Manong guard sa akin. Evening po Manong. Ngumiti ako kaya pumasok na ako at dumiretso ng locker para magpalit ng uniforme dito sa restaurant. Medyo maraming ngayon ang bumibili kaya busy ako hanggang sa mapahinto ako ng isang bulto ang pumasok at mukhang wala sa mood. Si Leon. Good evening sir. Bati ko pero nilagpasan lang ako hanggang sa napansin ko na may kasama rin pala ito at nanlaki ang mata ko. Charles? Ngumiti at binati ako. Hi, wait, Allison right? Napatango ako. Bakit ka nandito? Tanong ko dito pero ngayon ay alam ko ng tama si Nadia dahil nakasuot siya ngayon ng bilugang salamin. With my friends actually? Napatingin ako sa likuran nito na nagdaratingan na at kasama ron ang inaanak ni Mama Lisa na si Jacob at kausap yung tatlong lalaki. Sige pasok kayo. Tumango naman siya at pumasok na silang apat. Mabuti na lang ay di ako ang na-assign para iserve sila dahil hindi ko pa kaya makipagkita sa kanya. Miski isang minutong titigan ay di ko kaya. Nang matapos na ako sa trabaho ko ay nagpaalam na ako sa assistant manager ni Mama Lisa at tumango naman siya dahil si chef na pala ang magsasara. Habang naglalakad ako ay di ko maiwasang mapatingin sa pwesto kanina ni Leon. Hindi ko rin alam kung bakit napasok siya sa isipan ko. Nakatanggap ako ng text galing kay Nadia na pauwi na siya kaya nag-text rin ako pabalik na mag-iingat siya ng biglang push. Hindi ka aamin? Kahit patayin niyo pa ako ay hindi ko sasabihin ng totoo. Ayaw pala to eh. Napasinghap ako ng biglang sa pakin ni Jacob yung nakaluhod na lalaki. Napatago ako dahil kinakabahan ako sa nakikita ko. Diyos ko, huwag naman sana akong mapahamak dahil sa ganitong pangyayari. Please, mahal ko pang buhay ko. Kahit madilim dito, ay kita ko silang 5 na pinalilibutan yung kawawang lalaki na nakaluhod. Ano boss, tuluyan na ba natin? Tanong ni Charles. Wag, dahil kailangan pa natin siya. Galit na sabi ni Leon habang nagyoyosi. Dahan-dahan akong naglakad dahil ayokong madamay sa ganitong bagay. Kaso, sa di inaasahan, nakatapak ako ng lata na nagdulot ng ingay. Gusto kong mapamura ng malakas dahil mukhang mapapahamak pa ata ako nito. Napapikit na lang ako at nagsimulang maglakad muli, paalis, nang maramdaman kong tumama ang noo ko sa isang katawan. I'm dead. What are you doing here? Tanong ng baritonong boses galing sa isang lalaki na nasa harap ko, kaya dahan-dahan akong tumitik sa kanya at ngumiti. Hi? Gusto kong mapasapok sa noo dahil anong kabaliwan ng sinabi ko. Hi? Seryoso, Ali? Napatayo ako ng tuwid dahil napapalibutan na ako nilang tatlo. Boss, isama na ba natin ito? Nanlaki ang mata ko kasabay ng pagtingin sa lalaking nasa gilid na medyo singkit ang mata pero di ko alam ang pangalan niya dahil kakakita ko pa lang sa kanya. Anong gagawin niyo? Tanong ko sabay tingin ko sa kanila na parang nagmamakaawa. Please, ayoko pang mamatay. Yeah. Tatakbo na sana ako nang biglang hawakan ako sa braso ni Leon. Wow! Please, ayoko pang mamatay. Tinakpan niya ang bibig ko. Can you please shut up your mouth? Sigaw nito dahilan para matahimik ako. Leon, pwede bang huwag na natin siyang isama? Sambit ni Charles. No. Walang emosyon itong sabi. Anong gagawin nila sa akin? Ayoko pang mamatay, please, Lord. I want to play with her first. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Leon at naramdaman ko na lang na hinatak ako ng tsinitong lalaki pasakay ng van. Kahit ano pang piglas ko ay hindi ako makaalis sa kanila. Saan niyo ba ako dadalhin? Sigaw ko sa kanya pero ang loko nakangiti lang. Si boss nang bahalang kumausap sa'yo.
Parang nabuhulang dila ko sa sinabi niya kaya tahimik na lang akong sumama at katabi ko sa upuan ay si Charles at Jacob. Don't worry, di kanya papatayin. Napatingin ako sa nagsalitang si Jacob. Sana lang, dahil hindi ko nga alam kung anong ginawa nila dun sa may lalaking binugbog nila kanina kaya shut up na lang ako. Napatingin ako sa bintana at gano'n na lang ang panlalaki ng mata ko dahil nasa isang mansyon kami. Tahimik lang ako dahil pakiramdam ko ay mapapahamak ako anumang oras kapag nagsalita ako. Bumaba na sila sa van. Humawak ka. Napatingin ako sa biglaang paglahad ng kamay ni Jacob pero di ko alam at kusang gumalaw ang mga kamay ko at tinanggap ito. Salamat. Pagkababa ko sa van ay sumunod ako sa kanilang 5 kahit na gustong gusto ko nang tumakbo at takasin sila. Ay baka paputukan lang nila ako ng baril at katapusan na ng buhay ko. Sa bawat takbang ko ay para akong tumatakbo sa isang home run na animoy kulang na lang at akihin ako sa puso. Nakapasok na kami sa isang mini house at laking gulat ko na bumungad sa akin ang maayos at malinis na mga gamit sa bahay. This is our hideout. Napatingin ako sa gilid ko nang magsalita si Jacob kaya tumango na lamang ako at napalibot dito. Sit, sabi ni Leon, dahilan para mapaupo ako. Dahil hindi ko gustong mga titig niya na kulang na lang ay kainin ako ng buhay. I don't trust you because of what you see. Nakunot ang noo ko nang bigla itong nangalumbaba sa harapan ko. Teka, inaakit niya ba ako? No, nagkakamali ka, Ali. Gising. Teka, ang totoo talaga niyan, wala akong nakita, nagkakamali kayo. Sambit nito sabay taas baba ng kilay. Oo, nakita ko na ang mga ginagawa nyo. Hindi naman ako magsusumbong. Please, pakawalan nyo na ako. Sabay luhod ko sa harapan niya at yuko. Mukhang napasinghap silang 4 sa ginawa ko. Hey, can you stop that? Napatingin ako sa kanya at umiling. Alam kong papatayin niyo ako dahil nasabot ako sa gulo niyo. What the fuck? Anong sinasabi mo na papatayin ka namin? Napadiretso ako ng tingin sa kanya at natulala. Hindi nila ako papatayin? Anong gagawin niyo sa akin at sinama niyo pa ako dito?